Pinagdedebatihan ngayon ng buong internet ang 15 years old na batang ito sa Africa. Siya si Kalu Putik. At grabe tong batang to. Mapapawaw ka talaga sa taste niya pagdating sa fashion. Pero wait. May mga nagsasabi na ito daw batang ito ay hindi totoong tao, kundi AI daw. What's the truth? Si Kalu Putik ay sinasabing mula sa Mekelle, Ethiopia sa Africa. Ayon sa reports, 15 years old lang siya. Pero ang nagpapasikat sa kanya ay hindi mamahaling damit, kundi ang mga bagay na karaniwan na nating itinatapon. Pero para sa kanya, pang Fashion Week, ganito yung mga content na ina-upload niya. Kukuha siya ng mga lumang gamit, kadalasan sapatos, tapos biglang transition. Boom! Instant outfit na parang isusuot sa Paris runway. Wala siyang malaking studio. Wala ring mamahaling tela. Pero dahil sa creativity at confidence niya, ang dating ng basura, luxury couture. Dito na naguluhan ng internet. Noong April 2026, nasa hundreds of thousands pa lang ang followers niya. Pero makalipas ang isang buwan, by May, lumampas na siya sa 3.5 million followers. At mahigit 2 milyon daw ang nadagdag sa loob lamang ng 24 hours. And as of July 2026, 6.6 million na ang Instagram followers niya. Kahit kaunti lang ang post niya. May individual videos pa raw na umabot sa mahigit na 200 million views. Take note, sa IG pa lang yan ha, wala pa yung ibang app. Pero marami rin ang nagtataka, hindi siya nagsasalita sa kanyang mga videos. Halos lahat ng kanyang viral videos wala siyang dialogue. Puro pose, transition, and then outfit reveal. Hindi rin siya sumasagot sa mga comments. Tapos never siyang nagbigay ng interviews. Kaya kahit iba-iba ang wika ng viewers, naiintindihan pa rin nila ang videos niya. Hindi kailangang marunong ng English. Isang tingin mo lang, gets mo na agad. Basura noon, fashion ngayon. Maraming fashion pages at international publications ang nag-feature sa kanyang creations. May mga celebrities at artists din daw na naiulat na nag-react sa kanyang work. At sa comments, paulit-ulit na tinatag ng mga tao ang malalaking fashion brands tulad ng Balenciaga. May mga reports din na nagsasabing gusto na daw sana siyang i-feature at interviewin ng Vogue, Hypebeast at iba pang fashion brands pero hindi daw siya nagre-reply, as in scene zone lang daw. Kaya naman dito nabuo ang mga haka-haka. Dahil sobrang bilis ng kanyang pagsikat at kakaibang itsura ng ilang videos, maraming viewers ang napapatanong. Totoong tao ba yan? O baka AI lang? May mga nagtuturo sa kakaibang details sa background. May mga sapatos o objects daw na nag-iiba ang hugis. Tapos may mga movements din na para sa iba ay mukhang unnatural. At dahil hindi siya nagsasalita o nagpapa-interview, lalong lumakas ang pagdududa. Pero importanteng i-take note, ang kakaibang pixels o video artifacts ay hindi automatic na patunay ng AI. Pwede yung manggaling sa filters, video compressions, editing, poor internet quality o posibleng AI enhancement. Pero hanggang ngayon, wala pang reputable fact-checker o malinaw na technical investigation na nagpapatunay na si Kalu ay isang totally AI-generated person. Maraming publications, including outlets mula sa Ethiopia at ibang bansa, ang nagtuturing sa kanya bilang isang tunay na young creator mula Mekelle. Paulit-ulit ding lumalabas ang parehong account, lugar, style at fashion concept. Pero marami pa rin detalye ang hindi independently verified. Wala pang official documentary tungkol sa kanyang buhay. At magkakaiba rin ang reports tungkol sa kanyang exact follower growth, tunay na pangalan at total views. Kaya ang pinakaligtas na sagot ngayon, mas maraming ebidensyang nagtuturo na tunay siyang tao. At ang ilang dramatic claims tungkol sa kanyang kasikatan, posibleng pinalaki habang paulit-ulit na kinopya sa internet. Anyway, kung totoo man siya o edited or AI, may ipinakita ang kwento ni Kalu Putik tungkol sa internet ngayon. Dati, kapag nakita mo sa video, naniniwala ka. Ngayon, kahit totoong tao, napagkakamalan ng AI. At kahit AI, pwedeng mapagkamalang totoong tao. Nakakatakot isipin, no? Pero impressive rin ang mensahe ng kanyang content. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit para mapansin. At
Minsan, ang bagay na basura para sa ibang tao pwedeng maging obra kapag napunta sa tamang kamay. Anyway, para sa'yo, ano sa tingin mo? Si Kalu Putik ba ay totoong fashion genius? O isa lang itong napakagaling na AI experiment? Tara, pag-usapan natin sa comment section. Kung gusto mo pa na mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.